At hindi niya gawa-gawa yung kanyang sakit. Nakikita talaga sa mga laboratory tests. Hindi ko kakasapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte to go to him and request on behalf of former President Duterte. No? Naka-on deck na si Veronica, si Kitty, para mag-Pasko at mag-New Year doon sa Hague. Si Veronica at si Mira. Yung sa arrest ni PRD is not about request ko sa kanya. Ang sinasabi ko doon is yung pagpasok ng ICC dito sa ating bansa because it's an affront on our national sovereignty. And I questioned that on paper and he answered on paper as well na hindi pa papasukin ang ICC. And I think lumabas na yung papel na yun kasi parang nilift siya sa isang group chat ng mga lawyers. Ma'am, ano po ang tsansa ng defense team na makapanalo sa kaso po ni PRDD po dun sa Hague? Ma'am, hindi ko ma-assess yung chances nila kasi hindi ko nakikita yung lahat ng documents na nasa prosecution. Sila lang kasi ang nakakakita nun, ma'am. Hindi siya pinapakita ng abogado dahil bawal sa kanila yon na ipakita nila. At kapag kasi na-sanction ang abogado or na-disqualify ang abogado, mahirap siya kasi kailangan maghanap ng bagong team. Kumusta po ang moral ni PRD doon sa... ano siya, ma'am? Malungkot. Malungkot siya sa nangyayari sa bayan. Oo. Kasi frustrated siya kasi hindi siya makatulong ba? Gusto niya tumulong, hindi siya makatulong. Sa mga nangyayari ngayon? Yes, ma'am. Mga controversies? Yes, ma'am. Sa nangyayari na korupsyon sa administrasyon. Reaction niyo po sa sinabi ni Ombudsman Remulla na first thing na gagawin niya as the Ombudsman hahalungkatin niya ulit yung kaso po ninyo ng confidential fund. Yes, halungkatin niya na ng halungkatin lahat sa akin, no? Pero wag lang siya maging selective. Halungkatin niya din yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya. At yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. So, wala tayong problema dyan, halungkatin lahat. Last on my end po, sa palagay nyo, bakit yung pagiging presidente nyo po, vice-presidente nyo po ang parang idinidiin talaga sa different issues po, and of course PRRD din po sa mga corruption kasi 'di ba may mga ginagawang investigation pero palaging napupunta po sa Duterte administration ang mga... Opo, ma'am. Ang tawag po dyan, ma'am, sa ganyan is political scapegoating. Ang ginagawa po ng isang tao or ni BBM ay dahil wala siyang ginagawa, walang mga proyekto, walang accomplishments ang kanyang gobyerno at matindi ang corruption na ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay inaatake nila yung kalaban nila or perceived na kalaban nila sa politika para doon nakatuon yung atensyon ng mga tao at tuloy-tuloy lang yung kawalan ng accomplishments ng gobyerno at tuloy-tuloy lang yung kanilang corruption sa budget. So, ang term po dyan ay political scapegoating. Thank you po. Ma'am, as a lawyer, malaking bagay po ba kung ang Philippine government mismo ang mag-manifest, say parang para i-release si PRRD? Kasi at one point in time, nabanggit ni Attorney Kaufman na waiting na lang sila sa pakikipag-usap sa administration o sa government on the possibility of the release of the former president. Hindi ko alam, ma'am, kung hindi ko po masabi kung ano po kung positive ba yon para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ang gobyerno ng Pilipinas ang magsabi na i-release siya pabalik dito sa Pilipinas or kahit saan man. Pero sa paniwala ko naman, ma'am, umaabot lahat ng mga ginagawa ng Philippine government doon sa ICC. Tulad na lang
noong sabi ko pagpapasalamat namin, pamilya, sa Senate resolution na nagsasabi na bigyan ng house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte for humanitarian considerations. At totoo din naman kasi talaga dahil this is a fragile and ailing 80-year-old man at hindi niya gawa-gawa yung kanyang sakit. Nakikita talaga sa mga laboratory tests. Nakikita ng mga doktor. Ma'am, if ever, are you willing to talk to the President for the sake of PRRD? No, ma'am. Hindi ko kakausapin hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Trabaho niya yun at trabaho niya yun in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay problema na yun niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Ma'am, yung whose country Because there's no going back sa ginawa nila na rendition. Ma'am, yung whose country po na nag-agree na tanggapin si PRRD, within Europe po ba ito? Hindi ko masabi, ma'am. Hindi ko masabi kung anong country yun dahil unang-una hindi siya pinapalabas ng ICC at kung magsabi man ako kung anong continent siya, baka mag-speculate yung mga tao. But at this point, they're still open po to accept and then they meet the standards po of the ICC in case po na mapagbigyan ng interim release. Ang huling pag-uusap namin ng abogado patungkol sa bansa na ito at sa interim release ay meron pa rin cooperation yung bansa doon sa appeal na ginawa nila para sa denial ng interim release. Ma'am, I hate to ask this, ma'am, pero are you already like for conditioning the former president ng yung bang worst case scenario na he might really be staying there until Christmas? Oh yes, ma'am. Expected na talaga namin yon. Aware po siya. I mean, kinukondisyon niyo na ba yung utak niya na baka hanggang Pasko, hindi ko ka pa? Hindi ko pa kasi siya nakakausap lately, but nakakausap naman niya yung abogado niya araw-araw. So alam ko na meron siyang information na ganun yung mangyayari. Ang sa akin lang ngayon is hinahanda ko yung schedule ng pagbisita ng mga family members. But the family is looking at that worst case scenario na baka magpasko nga talaga si Presidente doon. Yes, ma'am. Kasi on deck na si Veronica, si Kitty, para mag-Pasko at mag-New Year doon sa Hague. Si Veronica at si Mira. Napapansin ko naman kasi na or napapansin naman natin lahat na si BBM hindi siya pumipili base sa kwalifikasyon ng kanyang mga appointees. Napapansin na pumipili kung sino yung kaalyado nila at sumusunod sa kanila. Pero kayo mag-tingin nyo, qualified ba si Yusef Castro? Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala at hindi ko alam kung anong nagawa niya para sa bayan, para siya umabot. At hindi ko alam kung ano yung nagawa niya para sa legal circles and legal community and judicial system para siya maupo ng Department of Justice Secretary. No? Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment to the country. Kasi
ang tagapagsalita ng isang pangulo, pinakikinggan yan ng global community, ng international community. At pag nakikita ng mga kapitbahay natin, yung mga malalayong lugar na ganito magsalita ang tagapagsalita ng Office of the President, nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan. Thank you.